Ang gusto ko i-share sa inyo ngayon, last December, nag-pray ako sa Panginoon, Lord, paano namin naharapin ang 2024? Sa lahat ng mga nangyayaring problema sa mundo, mula po noong October, sa katunayan po, nasa Espanya kami, sa Madrid kami ni Christy, nung nangyari yung gera. Noong October 7, di ba, 2023, nangyari yung gera ng Israel at ng Hamas, no? At mula doon, nagkaroon na ng mga ripple effect yan. Tumaas ang gasolina, tumaas ang presyo ng pagkain. Di ba? No? Pero ang Biblia, itinuro sa atin ng Biblia, katulad ni Daniel, ni Isaiah, ni Jeremiah, ni Ezekiel, ni Haggai, na talagang darating ang panahon ng pagyanig. Shakings. Sabihin natin, shakings. Sinabi yan sa atin ni Daniel, sinabi ni Isaiah, ni Jeremiah, ni Ezekiel, at Haggai, pinaghandaan nila tayo thousands of years. Sabi niya, ganito ang mangyayari sa mundo. Amen po ba? Yung dyaryo na binabasa nyo, nagbabasa kayo sa internet, lahat yan nangyari na. Yung balita nyo, luma na. At least one day old ang inyong news. Or several hours. Dahil sa internet ngayon, several hours. Still old. Pero ang news ng Bible, future. It predicts future. Sinasabi ang balita sa mangyayari. Kaya makakapaghanda tayo. Sabi ni Noah, magkakaroon ng baha. Sabi ng mga tao, anong baha? Hindi ko kilala ang ulan, baha pa. Di ba? Sabi dahil hindi pa nangyari noon, ayaw nilang maniwala kasi hindi pa umuulan nung panahon na yon. Alam niyo ba yon? Na bago ang flood, hindi pa nakaranas ang tao ng ulan. Hamog lang. Wala pang ulan. Kaya nung sabi ni Noah, magkakaroon ng baha. Ulan nga, hindi pa sila nakakikita. Baha pa. Andiyan mo ba kayo? Kaya ayaw nilang maniwala. Dahil hindi pa nangyayari, hindi ibig sabihin, hindi mangyayari. Andiyan po ba kayo? Dahil hindi pa nangyari sa atin ang rapture, huwag niyo sabihin na hindi pa mangyayari. Kasi, andiyan po ba kayo? Mangyayari. Pinatunayan ng Biblia na pwede, posible na mangyari. Dalawa sa Biblia, tatlo kasama si Jesus, ang na-rapture na. Una, si Enoch. Enoch loved the Lord. 360, siya ang pinakabunso. Kasi pinakabata ang nawala sa mundo. Kinuha ng Panginoon. Andiyan ba kayo? Elijah. Sabi ni Elijah, Elijah, ba't ka ba sunod na? Elisha, ba't ka ba sunod na sunod sa? Kasi gusto ko makuha yung double portion. Pag nakita mo akong lumipad, sabi niya, mapapasayo. Pag nahulog yung balabal ko. Nawala, na-rapture si Elijah. Andiyan ba kayo? Kaya sabi ni Paul, na magkakaroon ng rapture, hindi pa natin nakita, no? Pero hindi ibig sabihin, hindi mangyayari. Andiyan ba kayo? Sabi ng Panginoon, sa mga huling araw, ganito ang mangyayari. Magkakaroon ng mga iba-ibang mga shakings. Kaya, looking ahead, nung December, sabi ko sa Lord, Lord, paano ba namin naharapin ang 2024? No, paano kami haharap sa mga challenges ng mundo? Di ba? Yun ang prayer ko sa Panginoon. Praise God. And then, yung title na natin. Sabi ng Panginoon sa akin, by faith. Simple, no? Narinig ko sa panaginip ko, hindi ko nakita ang Diyos. Walang revelasyon, lumabas ang Panginoon. Basta, inside of me, while praying that for several nights, amen, one night, I just know this is the voice of God. Ang sabi niya sa akin, by faith. Wala nang ibang paliwanag. Basta sabi niya, by faith. So, amen. So, sinerch ko ang Biblia. At isa sa mga natuklasan kong verse ay itong verse. So, kaya ang title natin today, Unshakable Faith. Sabihin niyo sa katabi niyo, Unshakable Faith. Meron ka niyan. Kaya niyo bang paniwalaan? Unshakable faith. You possess it. Meron ka niyan. Papatunayan ko yan sa inyo. Kung hindi kayo maiinip sa akin, papatunayan ko yan sa inyo. Total, matagal tayong hindi nagkita. May kita almost 2 years. Kaya dadagdagan ko na yung sharing ko. Okay lang ba? Praise God. Amen? So, ang text natin, Hebrews chapter 12. Tayo po tayo. Basahin natin. Buksan natin ang ating Biblia. Alam ko kayo mga smart, kaya meron kayo smartphone. Hebrews 12:25 to 29.
Hebrew 12:25 to 29. Sabi sa akin ni Lyra, ang anak ko, nagturo, Daddy, don't put everything in the screen. Why? Because they will not bring their Bible. Kaya para kasama ko kayo magbasa, amen, makita nyo, Hebrews 12:25 to 29. Let's read. See that you do not refuse him who speak. For if they did not escape who refuse him who spoke on earth, much more shall we not escape if we turn away from him who speaks from heaven, whose voice then shook the earth. But now he has promised, saying, Yet once more I shall not only I shake not only the earth, but also heaven. Now this, yet once more, indicates the removal of those things that are being shaken, as of things that are made, that the things which cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, hallelujah! Let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear, for our God is a consuming fire. Let's pray. Father in heaven, we bless you and thank you, God, for your word that is so powerful that you want us to possess so that we can, Lord God, experience and be empowered by your word. Hallelujah. That through your word, we receive the unshakable faith. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Holy Spirit, we invite you to be our teacher, that you will open our minds so that we may understand you, open our eyes so that we may see you, and open our ears so that we may see you clearly. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. So nagkaroon tayo ng October, di ba? Nagkaroon ng Hamas-Israel war, yan yung mga effects niyan. Pero before that, meron tayong famine. Because of that, nagkataas ang gas. Nagkaroon tayo ng lindol sa Japan. Lindol to sa Japan eh. Ito, gera sa Ukraine. And then, ito ang effect nito sa global recession and inflation. Di ba? At sabi ng mga scientists natin, meron tayong tinatawag na global warming or climate change. Di ba? Pag tinignan nyo yung mga bagyo ngayon, ito recently dumaan po ito sa amin, sa California, itong picture na ito, doon ko ito kinuha. Amen? Because of global warming and climate change, ang epekto niyan, malalakas na bagyo na hindi dating na-experience ng mundo. Amen? Ang epekto niya sa ibang lugar ay, halimbawa, yung El Nino, drought, di ba? Itong picture na to ay kuha po ito sa Arizona. Yung mga kabayo na yan, wild. Pero dahil pagpunta nila doon sa kanilang tubig, yung mga kabayo, alam nila, dito sila umiinom. So, nasagad yung tubig na yon. Makikita po, more than, my memory serves me right, more than 30 wild horses, naka-circle na namatay doon sa kanilang inuman because of drought sa Arizona. Because of drought, kung matatandaan nyo, 2 years ago, yung wildfire sa Australia na nagdulot ng lahat ng mga maraming wild animals ng Australia, napaka-beautiful ng kanilang, galing kami doon twice. Napakaganda ng mga puno doon, very green, nature nila at yung mga wildlife nila. Because of that, diba, nasusunog. Pero I believe ang kuwang ito ay sa California. Drought sa iba, pero flood naman sa iba. Amen? Ayun, apoy din, natitirang bahay. No? Meron kwento yung bahay na yan. Kung ito yung kwento ng bahay sa San Diego, ang natirang nag-iisa ay bahay ng isang Kristiyano. May ganyan kwento. At ito, flood naman. Kala nyo kayo lang pina-flood sa Pilipinas. Kahit Amerika ay nalulubog, kahit Italy, kahit ang Europe, nalulubog ngayon. Mga bansa dati na hindi dinadaanan ng baha, ay dinadaanan. Amen po ba? Nakita nyo po, yan yung mga shakings na nangyayari sa buong mundo today. Andiyan po ba kayo? Kaya nung nag-pray ako, Lord, paano ba namin naharapin? Parang
pahirap na ang buhay. Tama po ba ako? Di ba? Parang pahirap na ang pahirap. At lahat tayo ay nagulantang. Lahat tayo nag-trending sa buong mundo. Di ba? Nung lumabas ang kahindik-hindik na balitang ito, ang shakings na ito, naghiwalay ang Katniel. Nung tinuro ko ito sa Amerika, pangalawang turo ko lang po ito itong teaching na ito. Wala pong Katniel kasi walang matatawa doon. Ngayon nakita ko ang poste ni Queenie, sabi ko, isama ko si Katniel. Friends kami ni Queenie sa sabi ko, isama ko si Katniel para makarelate naman ang mga kabataan. Lahat tayo naguluntang. Di ba? Ako lang, hindi si Christy naguluntang. Nayanig tayo. Biro mo, 11 years, no? Nawala pa. So, ibig sabihin, walang permanente sa mundo. Kumbinsido tayo, walang permanente sa mundo. Are you me, church? Di ba? Kahit yung mga inaasahan mong, mga kaibigan mo, o inaasahan mo, pinagkakatiwalaan mo, o dinidependahan mo, pwedeng mawala. Pwedeng maalis. Andiyo ba? Sa mundo, walang permanente. Bakit nayayanig? Bakit inaalaw ng Panginoon sa buhay natin, dumating ang shakings, ang pagyanig? Bakit? Alam naman ni Lord, pag dumating yan, masasaktan ako. Diba? Kenny, masasaktan ako. Dumating to kay Katniel, naapektuhan ng marami. Di ba? Andiyan pa ba kayo? Di ba? Amen. Bakit inaalaw ng Diyos ang mga ito? Anong layunin ng Panginoon? Bakit inaalaw niya ang mga ito? Sa binasa natin kanina, ang sabi ng Lord, "Yet once more, I will shake not only the earth, but also heaven." Now, this one indicates the removal of those things that are being shaken. Ibig sabihin, yung mga bagay na ipinalit natin sa Diyos, darating ang panahon, i-challenge ng Panginoon yan. Para makita nyo, sa buhay, ang Diyos lang ang hindi nagbabago. Sabi ng Panginoon, i-remove niya ang lahat ng mga bagay na yan. Noong 1997, tinawag ang Pilipinas, si Ramos ang presidente noon, nandito pa kami nakatira, tinawag ang Pilipinas na the Cove of Asia. Ibig sabihin, maliit na tigre na tayo noon. Pero nagkaroon ng tinatawag na Asian flu. Nandito po kami nakatira noon. Because of Asian flu, marami mga tao ang nag-suicide. Marami sa Thailand, marami sa Hong Kong, tumatalon doon sa kanilang condo. Even sa Japan, tumatalon. Sa Singapore, tumatalon sila. Bakit? Kasi nalugi sila sa stock markets dahil sa, ang tawag nila doon, Asian flu, bumagsak ang negosyo. Bumagsak ang pesos. Bumagsak ang currency. Kung yung mga kaedad ko, matatandaan nyo, yung mga Koreano, dala-dala yung pera sa bangko. No? Binibenta yung mga gold nila kasi nalugi sila. At dahil ang kanilang pananampalataya at pag-asa nasa pera nila, nung matanggal yon, nagpakamatay sila. Kasi sa kanila, yun na yun ang katapusan. So, tinatanggal talaga ng Panginoon. Kahit mga makapangyarihan, tinatanggal ng Diyos. Nire-remove ng Panginoon ang mga bagay na yan. Hallelujah. Para daw Para daw matira ang may remain. Yung cannot be shaken. Matira ang hindi nayayanig. Hallelujah. Amen? So, yun ang purpose ng shaking sa buhay mo. Para matira ang hindi nayayanig. Tama ba? Sa buhay ng tao, tama ba? Na minsan, nasa kalusugan tayo at minsan, nasa kasakitan. Sa buhay ng tao, minsan, nasa kasaganaan tayo. Maraming pera, maayos ang buhay, at minsan, nasa kawalan tayo. Tama po ba? Amen. Oh, amen. Di ba? Sabi ng Panginoon, Isaiah 13:13, mula sa Old Testament. Ibig sabihin, bago pa mangyari sa New Testament, sinabi na ni Isaiah, "Therefore, I will shake the heavens, and the earth will move out of her face in the wrath of the Lord of hosts, and in the days of His first anger." Darating daw yung removal, sabi ng Panginoon. Sabi ng Haggai, "For thus says the Lord of hosts, once more, it is a little while. I will shake the heavens and the earth, and sea and dry land, and I will shake all nations,
that they shall come, ano daw? To the desire of all nations, and I will fill this temple with glory, says the Lord of hosts. Alam nyo, nung September 11, 2001, bago kami sa Amerika, ang aking pinsan na sa Saudi, tumawag. Manny, ano nangyayari dyan sa inyo sa Amerika? Di ko alam. Di pa kami nagbubukas ni Christy ng news. Tumawag yung kaibigan ko na nasa Canada, si Pastora Arlie. Sabi niya, Kuya Manny, ano nangyayari sa Amerika? Yung pala, binuksan namin yung TV, yung 9/11. No? Yung pong bumaksak yung Twin Tower. May picture kami ni Christy noong 1998, yung Twin Tower nasa likod namin. Totally nawala, nagiba. Di ba? I think Monday yun Kung di ako Monday yun nangyari. Sabi ng mga kasama ko sa church, mag-prayer meeting po tayo. Wala kaming prayer meeting. Sabi niya, mag-prayer meeting po tayo. Ito pong bahay ko, ang gamitin natin. Mag-prayer meeting po tayo. Kailan po? Sa Wednesday po, punta kayo dito. Mag-pray po tayo. Punta ako, ang dami nag-attend, nag-pray kami. Diba? Tapos umayos ang buhay, na maginhawa uli, yung desire of the nation na wala. Nagkaroon ulit tayo ng pandemic. Hello? December 31, 2019, nag-start ang pandemic sa, Wuhan, China ba yun? Wuhan, China. December 31, nung madiskubre. Pero earlier than that, nangyari yun. Sinimulan natin ng January ng pandemic. By March, nag-close na kayo. Di ba? Nag-lockdown na kayo. Sila mismo, yung mga member ko na naman, si Brother Hill, sabi, Pastor, mag-istimula po tayo ng prayer meeting kahit online kasi hindi pwede magkita. Aba, sige. Sinabi mo buksan natin. Ready naman kami lagi ni Chris. Buksan namin. Nagbayad kami ng Zoom. Di ba? Hanggang ngayon, nagbabayad pa ako ng Zoom. Puno yung computer ko. Kailangan i-move ko pa para makita ko yung susunod. Kailangan i-move ko pa ng isa para makita ko pa yung susunod. Daming umaten. Prayer meeting, Lord, tulungan mo kami sa pandemic. Di ba? Gusto namin ulit magkaroon ng church, Lord. So, ang shakings pala, dumarating para hanapin uli natin ang Panginoon. Kasi nagiging komportable tayo, akala natin, kaya natin, kasi maayos na tayo, mayaman na tayo, maginawan na tayo. Sabi ng isang mayaman, ay naku, bali ako ng marami. Ang dami kong ari, ang dami kong pera. Ano kaya gagawin ko? Alam ko nang gagawin ko. Sabi niya, magigibayin ko yung maliit kong kamalig, magtatayo ako ng mas malaki. At ako'y mabubuhay na lang ng masaya, kakain, iinom, magsasaya. Sabi niya, yan ang gagawin ko. Sabi ng Panginoon, hangal. Full You fool, tonight, sabi niya, I'll take your soul. Ngayong gabi, mamamatay ka. Sabi niya, hangal. Hello, nandiyan po ba kayo? Kaya huwag kayong maging komportable na mamuhay ng malamig ang pananampalataya. Hello? Iimbitahin pa kaya ako dito? Huwag kayong maging komportable. Dahil marami kayong pera, maayos ang inyong buhay, parang wala kayong shaking. Isi-shakes kayo ng Panginoon. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, Brother Manny. Hindi naman ako nagsalita ng ganyan. Si Lord, once more. Sabi niyo, once more. Once more. Darating talaga kasi once more Isa pa. Sabi na pa, bakit? Anong purpose? Para tanggalin sa buhay mo yung nayayanig. Para ang matira sa'yo, ang nais mo ay ang Diyos sa iyong buhay. Kasi pag nalaman mo na ang Diyos ay sapat, di ba ba? Sabi ng kaibigan kong missionary from Australia, Pastor Lam, why in Australia, sabi niya ganyan, itong mga kasama ko dito sa harapan, nasama ko kay Pastor Lam yan, why in Australia when we pray, God does not hear us. When we have problem, God does not hear us. Sabi ni Pastor Lam, 20 years sa kulungan ng China. Sabi niya, Brother Dan, sabi niya, because in China,
we have persecution. I'll pray for persecution. You want persecution? No. Sabi niya. Tapos, in China, when we are sick, we go to God. We ask God to heal us. When you are sick in Australia, you go to the hospital. Hospital heals you. In China, when we do not have money, we go to God. Because God give us blessing. Andiyan mo ba kayo? When you do not have money in Australia, you go to your bank. And your bank give you money. Kasi nagpapautang ang bangko eh. Andiyan mo ba kayo? That's why in China, we discover God is enough. Let me pray for you. Lord, I pray that you will bless my brother, that you will give him persecution, that he will discover you are enough. Gusto niyo ba ipag-pray ko kayo ng ganon? Andiyan ba kayo? Hello? Sabi ng Panginoon, para madiscover nyo, amen, ang desire ng mga bansa. Sabi sa atin, ano lang ang meron dito sa earth na hindi nasi-shake. Sabi ni Paul, 1 Corinthians, 3 things that last forever. 3 things daw ang hindi nasi-shake sa mundo. Sabi mo sa akin, kotse ni Jay, luluma yan, Jay. At yan ang huli mong kotse pag hindi ka nagsakay, papunta sa simbahan. Yung kotse mo, Jay, mahal kita, alam mo yan, kaibigan ko, tatay. Yung kotse mo, walang eternal value. Ang value niya dito lang sa lupa. Gusto mo magkaroon ng eternal value? Yung mga kailangan umatin ng church, di maka-attend, isakay mo. Gamitin mo. Yung mga kotse nyo, pag hindi nagagamit ng Panginoon, hindi nahihiram ng Panginoon, pag hindi nahihiram ng Panginoon, walang eternal value. Yung mga bahay nyo, pag hindi nagagamit ng Panginoon, hindi nahihiram ng Panginoon, walang eternal value. Earthly value lang. Pero pag binuksan nyo yung mga bahay nyo sa Bible study, sa mga cell group, nagkakaroon ng eternal value. Praise God. Yun ang sabi sa amin ni Pastor Pabs, di ba? Pag ang kotse nyo, hindi nyo pinagamit sa Panginoon, huling kotse nyo na yan. Kaya gusto mong lumaki. Nakita ko yung kotse mo, ang ganda eh. Gusto mong lumaki, ipahiram mo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, 3 bagay ang last forever sa mundo. Ano yun? Faith, hope, love. Paliwanag ko sa inyo bakit yan ang last forever. Ready? Amen? Kasi sabi ng Panginoon, have faith in God. Because God is forever. God cannot be shaken. So, kung ang faith mo sa bangko, nagsasara at nagbabankrupt ang bangko. Andiyan ba kayo? Amen? Pero ang faith mo kay God, lasts forever. Andiyan ba kayo? Amen? Sabi ng Lord, hope. Anong hope natin? Si Jesus Christ. Our blessed hope. Darating ang Panginoon. Praise God. Hallelujah! Sabi ni Peter, He is our living hope. Si Jesus daw ang ating living hope. Kaya, pag meron tayong faith, meron tayong hope, it will last forever. Pero among the three, ang greatest ay love. Why? Because God is love. Kaya ang greatest ay love because God is love. Now, the love that I'm sharing to you is the agape love. 3 ang love sa Biblia. Eros. Sandali lang yan. Ano yung eros? Nakita mo yung babae. Nagkaroon ka ng pagnanasa. Di ba? Nagkaroon kayo ng sexual na relasyon. Yun ang eros. Doon natin nakuha yung salita nating erotic. Sandali lamang. Fleeting. Nawawala. Di ba ba? Kaya pag hindi na sexy si Mrs., nawawala na. Tatanong ako ng Mrs. ko, love na love mo pa rin ba ako? Siyempre naman. Hindi nagbabago, love. Alam nyo ba, nung una ko makita si Christy? Coca-Cola. Woohoo! Paglakad ko sa palengke, Coca-Cola. Nakataas ang noo ko, ganyan. Kahit sino masalubong ko, shot ako. Ang pogi ng tingin ko sa sarili ko. Kaya sabi ni yung lola ni Malu, si Malu, tanong niya, sabi ng lola ni Malu, siguro, si Manny selos na selos kay Christy. Ang ganda-ganda ni Christy. Ayun si Malu, tanongin niya, di ba Malu? Tatanda mo? Favorite ako ng lola niyan eh.
Siguro, selos na selos, sabi ni Malu. Hindi po lola, si Krista, selos na selos kay Manny. Haba ng hair, di ba? Praise God. Huwag kayong magkaatubiling sabihin sa akin, hindi na siya Coca-Cola ngayon dahil Coca-Cola pa rin ang misis ko. Maaaring nagpalit ng size, pero Coca-Cola pa rin. Hallelujah. Amen. Bakit? Kasi agape love yun. Amen. Ang phileo, nagbabago rin. Kasi phileo is a response love. Ang tawag dyan ng Biblia ay phileo. Saan natin nakuha yung Philadelphia na merong tawag sa city, state na yan o city na yan na brotherly love. Kasi ang phileo ay brotherly love. Ibig sabihin ng phileo, it's a return love. Ikaw ay minahal kasi minahal mo siyang una. Nakuha niyo? Phileo. Amen? Nagmahalan kayo kasi naging mutual ang pagmamahalan nyo. Kaya pag yung isa ay hindi na nagmamahal, nasisira yung samahan na yon. Kasi phileo lang. Andiyan po ba kayo? Amen? Ang agape lasts forever. Kaya ang agape ay hindi emotionally driven. It is not mentally driven. Di ba? Hindi yan response driven. Emotional, erotic, driven. Hindi yan ganyan. Ang agape ay forever. Because it is a God kind of love. Loving unconditionally. Kaya ang love is a person. And that person is God. Mahabang teaching niya, kaya iksi ako lang. But sabi niya, God is love. So love is a person. Kaya pag dinifine nyo ang love as a emotion, as a thinking, hindi yun agape. Kasi ang agape is God. God kind of love. Because this is the kind of love that looks beyond the weakness ng opposite o yung minamahal, yung object of love. Andiyan po ba kayo? Hallelujah. Tanungin niyo mga mag-asawa. Amen? Kung mag-aasawa kayo, mag-usap kayo sa mga mag-asawa kasi dumaan sila sa iba't ibang pagsubok, but they remain still with their relationship because they are using, maaaring nagsimula sila sa eros, sa phileo, but they full the God kind of love na kahit anong bagyo dumating, andyan pa rin sila. Praise God. Kami ni Christine nagse-celebrate ng 37, 38, 39. Malapit na doon. 39 this year. 40 na si Ila. Sa grupo namin, si Ila, Nora Di at kano yung una. Una nag-asawa. Andiyan mo ba kayo? Praise God. Si Brother Joe, mas matagal, no? 44. Praise God. So may mga ganyang pag-ibig, mga kapatid. Hallelujah. Huwag niyong lalahatin ng lalaki na hurt naman kami nila, Kuya Rowel at Kuya Kaloy. Ayaw namin ng lalaki, ayaw namin. Huwag naman lalahatin. Na-hurt kami nila, Brother Jun yan eh. Meron namang katulad namin. Di ba, Brother Kaloy? Brother Rowel? Praise God. Lipat tayo. Ano pa ang dinayayanig sa mundo? Your word. Ang word of God. Why? Because the word of God is eternal. Forever. Ngayon, sabihan niyo pa ako ng mga bagay na maglalast forever sa mundo. Kisame. Ito. Lahat yan naluluma eh. Ang hindi lang nagbabago, faith, hope, love, and the word of God. Last forever. Kumbinsido? Amen? So, kung ang salita ng Panginoon ay eternal, hindi nagbabago, so ibig sabihin, dapat pakinggan natin. Dapat sundin natin. Kasi hindi nagbabago eh. Ibig sabihin, faithful. Amen? Yung salita ng tao, magbabago. Pero ang salita ng Diyos, hindi nagbabago. Andiyan mo ba kayo? See that you do not refuse Him who speaks. For if they did not escape who refused Him who spoke on earth. Sabi niya, hindi raw sila nakaligtas doon sa taong nagsalita mula sa lupa, earth. Much more shall we not escape if we turn away from Him who speaks from heaven. Paliwanag ko sa inyo kung sino yan. Ang pinapatukoy ng author ng Hebrew na sumulat para sa mga, kaya Hebrew yan, para sa mga Hudyo. Ang pinagmamalaki ng mga Hudyo ay si Moses. Kaya, he who spoke on earth ay si Moses. Sabi nila, kung hindi sila nakaligtas
no, sa judgment ng God, nang nagsalita pa lang ay si Moses. Paano sila makakaligtas kung ang nagsalita na ay mula sa langit? Sino ang nagsalita mula sa langit? Si Jesus. Kung hindi sila naka-escape, hindi sila nakalaya, no, nagbayad sila dahil sa kanilang kasalanan nung hindi nila pinakinggan si Moses. Paano pa tayo kung ang nagsalita na sa atin ay galing sa langit na si Jesus? Maliwanag? Amen? Bigyan ko example. Di ba? Sabi ng Moses, sabi ng Diyos, I am the Lord. Do not make a graven images. I am the Lord. Sabi ng Panginoon, I am a jealous God. Pagbaba ni Moses, gumawa sila ng golden calf. Di ba? So ano nangyari? Dumindol, kinain yung iba. No, pinainom pa ni Moses ng tinunaw ng golden calf, yung iba. Di ba? Ano nangyari? Hindi nila pinakinggan. Sabi ni Moses, wag kayong ganon. Hindi sila nakinig, kinain sila. Amen? Marami pa yan. Sabi ng salita ng Diyos, wag kayong gagawa ng idol. Anong ginawa nila? Patuloy silang nagrebelde sa Panginoon. Nakagapi sila ng Assyrians, nagapi sila ng Babylon. Di nila pinakinggan si Moses. Mga kapatid, wag natin i-reject ang Panginoon. Hallelujah. Isang magandang example pa, no? Nag-refuse. Kaya sabi diyan, do not refuse. Wag mong i-decline, no? Wag mong ignore, wag mong i-turn down, i-reject ang salita ng Panginoon. Sino pa nag-reject ng salita ng Panginoon? Kilala nating lahat, si Saul. Si Saul, no? Si Saul ay pinili ng mga tao na maging hari nila. Pinili nila kasi sabi ng mga Israel, kakaingit naman tong mga bansa sa tabi natin. May hari sila. Yung hari natin, di natin makita. Sabi niya, lumapit sila kay Samuel. Samuel, ikaw ang leader namin. Pero ikaw ay propeta, gusto namin hari. Ang Panginoon, nung panahon na yon, nagsasalita sa kanila through prophet. Ang hari nila ay ang Diyos. Amen? Sila ay theocracy, governed by God. Pero gusto nila, democracy, governed by men. Like other nation besides them. Alam mo sabi ng Panginoon, Samuel, pagbigyan mo. Yan ang gusto nila. Dalawa ang will ng God. Permissive will and divine will. Ang permissive will yung tigas ng ulo mo, ayaw mo makinig, sumigi ka. Tandaan nyo, ilagay nyo sa kukote nyo, sabi ng lolo ko. Andiyan ba kayo? Tandaan nyo, ilagay nyo sa kukote nyo. You can choose your action, but not the consequence. Inom ka ng inom. Okay to. Rock and roll! You choose that action. Pero ang consequence niyan, hindi mo alam kung ano. Andiyan ba kayo? Habulin ko yun. Yung buhay na yun. Babae na yun. Pwede mong gawin yan. Pero ang consequence niyan, hindi mo alam. Mahahaba ako pero ang dami kong kwento tungkol dyan. Andiyan ba kayo? Sabi ng Panginoon kay Samuel, Samuel, hindi ikaw ang nireject nila. They rejected me. Kala ni Samuel, umiiyak si Samuel, kala ni Samuel, nireject ako, Lord, ako leader mo dito sa mundo, nireject ako ng mga Israel. Sabi ng Panginoon, umiiyak Samuel, hindi ikaw nireject nila, ako ang nireject nila. Nandiyan ba kayo? No? Nirefuse nila ang Panginoon. So, ang pinili nilang leader nila, sumunod kay Samuel ay, makikita mong choice of men, dahil ang pinili nila, pinakamataas, pinakamahisig, si Saul. Nung binigay ang description ni Saul, sabi, pinakamatangkad, pinakamakisig. Choice by men. And yet, their choice was rejected by God. Nakikita niyo ba? After few years, sabi ng Panginoon, lumusob ka, no, sa Amalekites, at ubusin mo lahat. Wala kang ititira, pati mga hayop nila. Di ba? Bumalik si Saul, dala-dala yung hari ng Amalekites at yung mga tupa. Pakinggan nyo ang sabi ni Saul. Sabi ni Samuel kay Saul, bakit ka nagkasala sa Diyos? Bakit mo sinira ang utos ng Panginoon? Bakit hindi mo sinunod ang kanyang salita? Ang sagot ni Saul, kasi
I fear the people and obey their voice. Because of social media today, we fear the voice of the people more than the voice of God. We fear what other people will say to us more than what God will say to us. Andiyan po ba kayo? Hindi ko alam kung imbitahin niyo pa ako pagtapos nito. Andiyan po ba? We fear yung voice ng mga makarami. Gusto natin yung mga, because of the pressure of social media, kahit ako, di ba? Nafe-fear natin, we are listening to their opinion more than the opinion of God. That's what happened to Saul, and that's why God rejected him. Sabi ng Panginoon, di ba? Sabi ng Panginoon ni Samuel, to obey is better than sacrifice. Behold, to obey is better than sacrifice. Because you have rejected the word of the Lord, He also rejected you as being king. You have rejected the word of the Lord, I will not return to you. Mga kapatid, may paalala ang Panginoon sa atin. Magkakaroon ng shakings. Huwag nating baliwalain ang paalala ng Diyos sa atin. Amen? Sundin natin ng Panginoon. Kasi pag nirefuse natin pakinggan ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, ire-reject niya rin tayo. Hello? Do not reject God. Sabi ng Panginoon kay Moses, hanggang kailan ako ire-reject ng mga taong ito? Hanggang kailan nila ako ire-refuse na pakinggan? Do not reject God. Do not refuse His word. Are you with me, church? Amen? Sabi ng Hebrews, chapter 4, same book, sabi ng Hebrews, tandaan nyo, verse 6, since therefore it remains that some must enter it, and those to whom it was first preached did not enter because of, ano daw? Yung pinangakuan ng promised land, hindi nakapasok sa promised land. Not because of the giants. They are not able to enter the promised land because of disobedience to God. Sabi niya, again, He designated a certain day, saying in David, today, after such a long time, as it's been said, today, if you hear His voice, ano daw? Do not harden your hearts. Pag narinig nyo ang paalala ng Panginoon, huwag nyong patigasin ang inyong mga puso. Makinig kayo sa Panginoon. Para ano? So that you can enter the kingdom of God. Hallelujah. Amen? Yung pangatlong part, ito ang dahilan kung bakit ka merong unshakable faith. We have an unshakable faith because we belong to unshakable kingdom. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! You have an unshakable faith. Not because you are good. Hallelujah. Hindi dahil mahaba kang manalangin. Dahil sa ulado mo ang Biblia. Ikaw ay merong unshakable faith. Pananampalatayang hindi natitinag, hindi nagigiba, hindi nalulunod. Dahil ikaw ay bahagi ng kahariang hindi nagigiba. We belong to the kingdom of God. Hindi ako nagsabi niyan. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken. Praise God. Hallelujah. We belong to a kingdom that cannot be shaken. Woo! Di ba, Brother Galoy? Praise God. Ang pananampalataya ko ay unshakable because backup ako ng unshakable kingdom. Noong unang panahon, akala ko, ganun kaganda yung buhok ko. Doon na in love si Christy sa buhok ko. May puso yan dyan. May hiyang wam sa akin. Praise God. Isang araw, tumingin ako sa salamin. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya ang pagsubok na ito. Andiyan po ba kayo? Apat na bagay ang hindi forever sa mundo. Faith, hope, love, and the Word of God. Lahat magbabago.
Praise God. And we belong to the kingdom of God. The unshakable kingdom of God. Kaya we possess the unshakable faith. Praise God. Hallelujah. Praise God. Pastor, bakit hindi po nakapasok yung mga spies? Di ba? Ba't hindi po nakapasok yung mga Israel? They belong to the unshakable kingdom, the kingdom of God. Bakit di nila na-possess ang promised land? Dahil nandun yung mga giants. Sinagot tayo ng Biblia, kung yan ang tanong mo. Sabi ng Biblia sa atin, therefore, since a promise remains of entering His rest, let us fear lest any of you seems to have come short of it. For indeed the gospel was preached to us as well as for to them. But the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. Yun ang dahilan. Kaya pala, hindi nila na-possess ang kingdom, ang promised land, kahit backup sila ng kingdom of God, because they did not exercise their faith. Nung makita nung 10 spies, nung 12 spies ang pinadala ni Moses, yung 10 spies, nakita nila yung giant. Sabi nila kay Moses, hindi lang sila ay 12 nang pumunta sa promised land. Nung bumalik sila, 13 sila. Dala-dala nila yung giants. Sabi nila kay Moses, narinig ng mga buong Israel, Moses, totoo nga, ang laki ng mga ubas dun. 2 nga sa tao natin ang nagbubuhat ng isang buwig. Nakita na po kayo ng buwig, ng ubas? Nung panahon ni Moses, 2 tao ang kailangan humawak ng isang buwig. Ganun kasagana ang lupa. Napakalalaki. 2 tao kailangan buhat-buhat ang isang buwig. Yung isang ganon, pagpunta niyo sa palengke, wala pa 1 kilo ngayon yun, di ba? Tapos ang liliit pa. Nung panahon ni Moses, sobrang yaman ng promised land, 2 tao ang magbubuhat. Totoo, mayaman ang lupa, sagana. Sabi nila, it flows with milk and honey. Masagana, Moses. Ang problema ay ito. Ang lalaki ng tao doon. Sabi niya, ang lalaki. Ang tingin ko lang, Moses, para akong tipaklong nung matapat ako sa kanila. Tingin ko, kakainin tayo ng buhay ng mga yon. Sabi ng 10, nung marinig ng buong Israel, Moses, ba't mo kami dinala dito para mamatay lang sa mga higante na yan? Kasama nila higante, takot na takot silang lahat. Sabi ni Caleb at ni Joshua, huminahon kayo, pumayapa kayo. Kasama natin ng Diyos. Sila ang tipaklong, sila ang kakainin natin. Lulunukin natin sila ng buhay. Huminahon kayo, kasama natin ng Diyos. Hindi ako, takot ako. Sabi ng Panginoon, yan ang tingin nyo sa sarili nyo, tipaklong kayo. Dito kayo mamamatay sa disyerto. Sa disyerto nga kayo mamamatay. Sabi niya, mula 21 pababa, ang makakapasok lang, 21 pataas, mamamatay sa disyerto. Kaya pag binasa mo ang Psalms 90, pakinggan niyo ito. Nakuha ko ito sa Kenneth Copeland. Pag binasa niyo ang Psalms 90, yun ay pronouncement sa mga rebellion. Basahin niyo. Sabi doon, 70 Lord ang pwedeng itagal ko ng buhay at kung meron akong ekstrang lakas, 80. Yun sinabi pala doon sa mga rebellious. Psalms 90 ang sumulat si Moses. Kasi lahat nga sila ay namatay sa disyerto, 70 at 80 years old. Pero yung mga masunurin sa Panginoon, sabi ng Lord, I will give you with satisfying life. Kaya habang hindi ka satisfied sa life mo, mabubuhay ka. Lord, di pa ako satisfied. 100 na ako, Lord, di pa ako satisfied. Sige, bigyan pa kita 100 watt. Di pa rin ako, Lord. Hanggang masatisfied ka. Then, basahin nyo yung Psalms 90, ha? Pag-uwi nyo sa bahay, basahin nyo. Sinulat pala yan para sa mga rebellious. Obedience kayo. Palagay ko, lalagpas kayo ng 80. Dalawa ang lalagpas ng 80 rito. Andiyan ba kayo?
Praise God. Hallelujah. Amen. So, ang kailangan natin gawin, sabi, mix with faith. Kailangan i-mix natin ng faith. Yung binabasa natin, walang epekto sa buhay natin hanggang hindi natin nilalagyan ng pananampalataya. Hallelujah. Amen. Hindi sila nakapasok sa promised land dahil sa mga giant. Hindi sila nakapasok sa promised land because they did not mix by faith. Because of unbelief, they did not have faith in God. Hallelujah. Andiyan po ba kayo? Amen? Kaya dapat tayo ay magkaroon ng faith sa ating Panginoon. Mga kapatid, sabi ng Biblia, Revelation chapter 3, no? Sabi ng Lord, mag-persevere kayo dahil darating ang test sa buong mundo. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, no, ang love ng marami malalamig, pero ang matira, ang matibay, ibig sabihin, yung pananampalataya ay unshakable. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, hanggang katapusan. Amen. Ay mananatili. Ibig sabihin, meron silang unshakable faith. Kaya ang tanong ng Panginoon sa Luke chapter 18 verse 8, makakita kaya ako ng ganong faith? Unshakable faith? Sa mundo, pag ako'y bumalik, makakita kaya ako ng unshakable faith? Sabihin niyo sa Panginoon, Lord, andito mayroong unshakable faith dito sa JGA. Hallelujah! May unshakable faith dito sa JGA dahil nandito ako. Praise God. Are you with me, church? Amen? Sabi ng Panginoon, Hebrews 10, for in just a little while, he who is coming will come and will not delay. Praise God. But my righteous one will live by faith. For I take pleasure in the one who shrink back, who have faith. Amen? We do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved. Praise God. We do not belong to those who have faith but shrink back. Di ba? Andiyan mo kaya? We do not belong to that group of people. Yung shrink back, ibig sabihin, yung nawawala yung pananampalataya. Yung nanlalamig, sabi ni Paul, hindi tayo kasali doon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kasali doon. Hallelujah. Amen. Hindi tayo kasali doon, mga kapatid, because we belong to a kingdom that cannot be shaken. Hallelujah. We belong to the kingdom that cannot be shaken. In the beginning of time, Satan have forced his way to break and destroy the kingdom of God in the Garden of Eden. Tinry niya kay Adam and Eve. Tapos kay Cain at kay Abel. He tried again by trying to kill Moses as a baby. He is trying to destroy the plans and purposes of God because he doesn't want the kingdom of God. Di ba? That's why he raised up na yung Egypt at yung si Pharaoh, gusto nilang burahin ang mga Israel. Dahil sabi ng Panginoon, andyan ang child na lalabas, na mag-a-advance ng kingdom of God. Kaya pinahirapan ni Pharaoh ng mga Egyptian ng Israel. But they cannot contain the Israel. Hindi nila kayang pigilin ang mga Israel. Dumami ang Israel at nag-iisang malakas na bansa. Amen? At sila ay lumabas sa Egypt. At paglabas nila sa Egypt, ang dami nilang mga kalaban. Nagsimula sa Jericho. No? At yung mga kingdom, pero si Joshua, hallelujah, back up by unshakable kingdom of God. A kingdom that cannot be shaken, force his ways and begin to possess the promised land. And they begin to establish the kingdom of God. But again, because of their rebellion and disobedience, the Assyrians come and capture the northern kingdom. Di ba? Tinuro ko yan sa inyo sa last Sunday. And then the Babylonians come. And then the Persian comes. And even the Greeks have come. And they all discover they cannot destroy the kingdom of God. Hallelujah. They cannot destroy because the kingdom of God is unshakable. The kings of Assyria, the kings of Babylon, the kings of Persia, they all bow down to God and obey God. Sabi ng Proverbs, hawak ko ang ulo ng hari. Hawak ko ang puso ng hari at katulad ng ilog, napapabaling ko ito kung saan ko ibig. Hallelujah. Nauutusan daw ng Panginoon ang mga hari. Totoo yan.
Tignan nyo ang Pharaoh ng Egypt, sumunod sa Panginoon. Ang Nebuchadnezzar ng Babylon, sumunod sa Panginoon. Ang Cyrus, ang great king ng Persia, sumunod sa Panginoon. Pinaggawa pa ng templo ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Even ang Romans, na napakalakas ng panahon na yon. Romans ang ang tawag sa kanila, the Iron Fist. Dahil nag-capture sila Caesar, di ba? Nag-capture sila, pinoses nila ang mga Israel. Inander nila ang mga Israel. Pero ang even Romans become a Christian nation. Andiyan ba kayo? Sumunod din si Constantine, yung isang king na nag-declare na dati persecuted ang Christian, ginawang official religion ang Christianity. Praise God. No one, amen, even the Ottoman, ano pa? Sino pang mga bansa? Sabi ni Jesus, I will build my church. Hallelujah. I will build my kingdom. Even the gates of hell cannot overcome it. Hallelujah. Praise God. We belong to the unshakable kingdom. That's why we have unshakable faith. Praise God. Kaya ang tawag sa Panginoon, di ba? Faithful. Bakit faithful lang, Lord? Kasi hindi nagbabago. I'm the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. In closing, papatunayan ko po sa inyo na ang faith nyo ay unshakable. Bakit? Kasi ang nagsimula ng faith nyo ay si Jesus Christ. Dito nagsimula lahat. Sa cross. Nung sinabi natin sa cross na to, Lord, tinatanggap kita sa buhay ko. Ang inyong unshakable faith ay nagsimula. Ang author ay si Jesus Christ. Kasi siya ang author sa cross. Hallelujah. Nakukuha niyo po ba? Kaya meron kang unshakable faith. Kasi ang nagsimula ng pananampalataya mo ay si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Praise God. He is the beginning of our faith. Nung maborn again tayo, nagsimula yung ating faith sa Panginoon. Dumaan na maraming mga pagsubok ang buhay natin. Sa gitna ng beginning at ng finish, merong middle. Andun tayo ngayon. Pero sinisiguro ng Panginoon sa katapusan, finisher tayo sa ating faith. Matatapos natin sa Panginoon. Kaya sabi ni Paul sa Romans, sino makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Kataasan, kalaliman, kaluwagan, sabi niya, mga anghel, mga demonyo, kamatayan, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit kamatayan, kahit demonyo, sabi ni Paul. Romans chapter 8. Andiyan mo ba kayo? Hallelujah. The word finisher sa Greek ay maraming pwede nating makuha sa Greek. Pwede itong teleo, no? Ang ibig sabihin ay to finish, to bring an end, to complete, no? To bring true end. Ibig sabihin, true end, ibig sabihin, nagsimula ka dito, sasamahan ka hanggang dumating ka dito. Yung word na Greek na teleo. Praise God. Pero ang ginamit dito, sabi ng aking Vines Dictionary, Hebrew and Greek Dictionary, ang ginamit dito ay, sa Greek ay teletheos, na ang ibig sabihin, perfecter. No? Ang word na perfecter, sabi sa Greek, sabi nung Vines, sabi niya, matching in every detail the definition of ideal type of something. Ibig sabihin daw po nitong finisher sa Greek na ginamit ng author ay to be excellent, to complete beyond practical o theoretical improvement. Ibig sabihin, hindi ka titigilan ni Jesus na yung faith mo ay hanggang hindi perpekto. Habang may kulang yung faith mo, tutulungan ka niya
sasamahan ka niya. Hallelujah. Amen. The word teletio, sabi ng Vines, Dictionary of Hebrew and Greek, sabi niya, exactly fitting the need in certain situation for a certain purpose. Yung faith daw na ibibigay sa iyo ng Panginoon ay akma sa pangangailangan mo sa tamang panahon. Kaya tama yung pinakanta sa atin ni Ate Tess kanina. Di ba? Diyos ka, sa bawat panahon. Sa panahon ng kaginawahan, andan ang Panginoon. Sa panahon ng kagipitan, andyan ang Panginoon. Lagi nandyan yung kingdom of God. Sa bawat oras, ano yun, Ate Tess? Sa bawat oras, Diyos ka sa akin. Sa Diyos ng kagalingan, Diyos ka sa akin. Sa Diyos ng karamdaman, Diyos ka pa rin sa akin. Dapat ganon. Sa bawat oras, Diyos ka sa akin. Ibig sabihin, sa bawat sitwasyon. Kasi dadaling ka ng Panginoon from the beginning until you finish your run. He is the author and the finisher. Praise God. The word teletios, ibig sabihin to bring you to flawless and faultless. Praise God. Hallelujah. Hanggang walang makitang kapintasan sa'yo. So kung ngayon, hindi pa maayos ang iyong pananampalataya, kaya pala dumadating yung shakings. Kaya pala dumadating yung shaking sa buhay ko, yung mga pagyanig. Para yung mga bagay na hindi dapat, hindi tama para sa Panginoon, ay mawala. Para pala ang pananampalataya ko ay maging unshakable, complete, perfect, finisher, teletios. Faultless and flawless. Ang ibig sabihin ng teletios ay having all essential elements. Essential, narinig na naman natin yung word na essential. Ibig sabihin, nasa iyo lahat ang kailangan mo para magtagumpay sa iyong buhay pananampalataya. Lahat daw ng essential Di ba ang essential needs? Praise God. Nasa iyo na. You possess it. Praise God. Hallelujah. Why? Because we have the kingdom that is unshakable. We belong to a kingdom that cannot be shaken. Praise God. Andiyan po ba kayo? Hallelujah. Tignan nyo, sabi ng Word of God. The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord. Sa tingin nyo, palagay nyo, sa panahon na ito, ang mundo ang naghahari. Sabi ng Panginoon, maghintay lang kayo. Makikita ng mundo, itong kaharian na ito, itong mundo na ito, ay kingdom na ng Panginoon. Maghintay lang kayo. Hallelujah. Sabi niya, magkakaroon ng new heaven and new earth. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Praise God. Ibig sabihin ng mga salita niya yan, mawawala ang lahat, pero hindi ang Diyos. Mawawala ang lahat ng kaharian. Mga kapatid, nasa ang kingdom of Egypt today? Nasa na ang kingdom of Assyria today? Nasa na ang kingdom ng Babylon today? Nasa na ang kingdom ng Persia today? Nasa na ang kingdom ng Greeks today? Nasa na ang kingdom ng Romans today? Hallelujah. Lahat ng mga kingdoms ay na-shake at nawala. Ang tinatry nilang mawala ang kingdom of God. Pero nasaan ang kingdom of God? Is still established on the earth and established in every heart, born-again believer of Christ. Hallelujah! We belong to unshakable kingdom. That's why we possess the unshakable faith. Hallelujah. Amen po ba? Kaya pag naglakad tayo sa kalye na yan, pag pumasok tayo sa ating mga opisina, pumasok tayo sa ating mga huwag mong ismulin ang sarili mo. Because the kingdom of God is backing you up. Everything that you need, hallelujah, amen, to excel in this life, you have because you are backed up by the unshakable kingdom of God. Hallelujah! Amen! Sa lahat ng mga nakikinig sa online, kung hindi nyo pa tinanggap si Kristo sa inyong buhay, amen? Ito yung pagkakataon para tanggapin nyo ang Panginoon so that you can belong to the kingdom that will never end. To a kingdom that will go on forever and forever till eternity to eternity. Mga kapatid, kung narito kayo ngayong umaga, kayo po ay bisita, o maaaring umatin na kayo ng maraming time,
pero hindi nyo pa tinanggap si Kristo at sabi nyo, Pastor Manny, today, I want to belong to the kingdom of God. To the kingdom that cannot be shaken. To the kingdom that will last forever. I want to possess the unshakable faith. If you want that, amen, you surrender your life to Jesus so that you will belong to His kingdom. Tayo po tayong lahat.